Isang kampanyang hindi lamang nananawagan ng pagbabago, kundi nagbibigay ng konkretong pag-asa sa bawat Pilipino. Buong tiwala at suporta ng isang batayang eksperto sa adhikain ni senatorial candidate Pastor Apollo C. Quiboloy na itinuturing niyang sagot sa sigalot at suliraning kinakaharap ng bansa. Si Prince Tripoli sa report. Sa kasagsagan ng mga suliranin sa ekonomiya, seguridad at pamamahala sa bansa, isang makapangyarihang panawagan ang isinusulong ni senatorial candidate Pastor Apollo C. Quiboloy, ang ayusin natin ang Pilipinas. Isang advokasya na hindi lamang nakataon sa iisang sektor, kundi sumasalamin sa pangkalahatang pag-angat ng pamumuhay ng bawat Pilipino. Para kay political strategist Professor Malu Tequia, isang napapanahon at makapangyarihang pahayag ang kampanyang ito na dapat yakapin ng sambayanan. Natutuwa ako na agenda ng PDP ang ayusin natin ang Pilipinas, hindi na lamang si Pastor Quiboloy, pero mas malaking bagay na si Pastor Quiboloy ang nagsalita na dapat ayusin ang Pilipinas. Sa panayam, iginiit ni Professor Tequia na ang sigaw na ayusin natin ang Pilipinas ay higit pa sa isang simpleng slogan. Ito anya isang panawagan para sa kolektibong pagkilos ng pamahalaan at mamamayan upang malunasan ang mga ugat ng krisis na kinakaharap ng bansa. Binigyang diin ni Professor Tequia na kung nais makamit ang tunay na kaayusan sa bansa, dapat unahin ang pagsasaayos ng pundasyon ng ekonomiya, isang aspeto na tuwirang nakakaapekto sa bawat Pilipino. Alam mo, ang pinakamalaking aayusin talaga ay ang ating ekonomiya. Ang Pilipino, kung maayos at may pera sa bulsa at maayos ang ekonomiya, maayos ang ating bansa. Marami tayong aayusin kasi naayos na unti-unti noong 2016 to 2022. Ang basic services ng gobyerno ay naandon, nararamdaman ang gobyerno. Ang peace and order, maayos, kaya ang mga tao nakakalabas. Meron silang pakiramdam na sila ay safe, no? Nakakauwi ng kahit medyo late na. Giit niya, kailangan ng tamang paggamit sa pera ng bayan na may pananagutan at pagiging bukas ng pamahalaan. Dagdag pa niya, hindi na dapat inuubos sa sisihan at pamumulitika ang oras ng pamahalaan, lalo na sa mga isyu ng fake news o mga kritisismo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa halip niya, dapat pagtuunan ng pansin ang pagbibigay daan sa malayang palitan ng mga ideya at ang tunay na tinig ng sambayanan. Sa nalalapit na 2025 midterm elections, binigyang diin ni Professor Tequia ang kahalagahan ng pagboto, isang karapatang kailangang gamitin ng bawat Pilipino upang maipahayag ang kanilang pananaw sa direksyon ng bansa. Sa kabila ng mga hamon sa demokrasya, naniniwala si Professor Tequia na sa pagkakaisa, makakamit ang tunay na pagbabago na matagal nang minimithi ng sambayanan. Bilang bahagi ng kanyang mensahe, nagpaabot rin ng taus-pusong pagbati si Professor Tequia kay Pastor Apollo C. Quiboloy sa kanyang ika-75 kaarawan, kasabay ang pagnanais ng tagumpay sa lahat ng kanyang mga adhikain. Maligayang bati. Happy birthday, Pastor, no? Sana dito sa 75th year mo, maayos na lahat ang mga ang mga nangyayari at sana ikaw makalabas at mapagpatuloy ang iyong mga ginagawa at mga plano na gagawin. So sana ikaw ay mabuti na kalusugan, maraming blessings dahil marami kang natutulungan at ang hiling ko talaga siguro maalis na yung kasong yan at ikaw ay makasama namin. Uulitin ko, maligayang kaarawan, Pastor Quiboloy, don't give up the fight. Laban po ito natin, laban ng sambayan ng Pilipino at mabuhay kayo. Ako si Prince Tripoli, ang inyong citizen correspondent para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.